Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang, alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, isang sulat o liham ang ating natanggap dito sa dula nating pinamagatang Recuerdos de la Vida. Ang nagpadala ng liham ang gusto niyang magtago sa pangalang Carding. At ito po ating babasahin ang liham ni Carding. I will stand. Dear Tia Sofia, sumulat ako sa inyo dahil gusto kong ipasadula ang kaganapan sa aking buhay na hindi ko makakalimutan. Itago po ninyo ako sa pangalang Carding. Nagpakasal kami ni Rose noong taong 2014. Parehong mula kami sa mahirap na pamilya. At upang klaro ang lahat, aking sisimulan ang aking salaysay noong taong 2015. Isang taon ang nakalipas pagkatapos ng aming pag-iisang dibdib ni Rose. Ganito po ang umpisa. Ganito na lang ba ang buhay natin? Laging naghihirap. Wala bang iginhawa ang ating buhay? Carding, Pinag-iisipan ko na mag-abroad. Di bali, wala pa tayong anak. ano? May ipon naman tayo pagkatapos ng ating kasal. Gamitin ko lang yun. Carding, Kailangan nating magplano ng kinabukasan natin, lalo na sa ating mga anak.
Mahirap ang pamumuhay natin. Paano na lang ang magiging anak natin? Pero, Payagan mo na ako mag-abroad. Huwag kang mag-alala dahil andyan naman si nanay at si tatay. Silang kasama mo rito kung ako'y nasa malayo. Mapapalitan din natin ang ipon natin na gagamitin ko sa pag-abroad. hindi sa ayaw kitang umalis. Pero, Mas madali tayong makaipon kung mangibang bansa ako. Hindi lang yan. Magkakaroon pa tayo ng puhunan para sa magiging negosyo natin. Karding, 2 taon lang. Mabilis lang yun para sa atin na magkahiwalay. Babalik din ako agad. Ay, talaga bang pinag-isipan mo ang pagpunta mo sa ibang bansa? Opo, inay. Mahirap ang buhay. Subukan ko rin sa ibang bansa. Maganda naman ang buhay natin na kahit pagsasaka ang ating ikinabubuhay. Inay, gusto niyo bang naghihirap tayo habang buhay? Eh, Karding anak ko, Kahit mahirap lang tayo, inay. Gusto rin kuminhawa ang ating pamumuhay kahit papano. Kaya ko namang magmaniho. Yan ang i-apply kong trabaho sa abroad. Ngayon na wala pa kaming anak ni Ross, mangingibang bansa muna ako. Lalayo muna ako sa asawa ko. Dahil ang kinabukasan namin ang aking iniisip. huwag mo akong kakalimutan kung nasa ibang bansa ka na, Karding. Oo naman. Paano naman kitang kakalimutan? Iasawa kita. Karding. Oo, ayan ka na naman. Huwag ka na malungkot. Para sa kinabukasan natin. Basta, 2 taon ka lang dun sa ibang bansa, ha? Uuwi ka kaagad pagkatapos ng iyong kontrata. Oo, aking mahal. Saan pa naman ako pupunta? Pagkatapos ng aking kontrata, ikaw naman. Baka naman sabihin mo na mag-extend ka pagkatapos ng kontrata mo. Huwag kang mag-alala. 2 taon lang ang kontrata ko. Promise. Masaya ko, pare. Dahil pareho tayong Pilipino na family driver nila dito. Ganon din ako, Karding. Natapos na kasi ang kontrata ng dati nilang driver at hindi na raw siya babalik dito sa abroad. Nakaipon na yata siya, kaya hindi na siya babalik. Pwedeng ganyan. Ang swerte ko naman at ikaw ang nakuha nilang kapalit niya. Nagpapasalamat ako at masaya ang pagtanggap mo sa akin, pare. Walang anuman. Aking ikinagagalak na kapwa ko Pilipino ang family driver ng mga amo natin. Kumusta naman sina Itay at Inay dyan, mahal? Mabuti naman ang kalagayan nila. Wala kang dapat ipag-alala sa amin dito. Mabuti kung ganyan. Hindi nyo din kailangan mag-alala sa akin dito. 2 kaming family driver ng mga amo namin. At kagaya kong Pilipino rin ang isa. Ganon ba? Ano yan? Parang nasusuka ka yata. Alam mo, kaninang umaga pa ito, nadaduduwal ako. Bakit? Anong nangyari? Hindi ko nga rin alam eh. Parang nahihilo ako. Ano? Tuwing nahihilo ako, nasusuka na. Ay, Kanding, pwede bang sa susunod ka ulit tatawag? Kasi iba talaga ang karamdaman ko.
Talagang nasusuka ako. Ah. Sige, tawagan mo si inay. Baka mapano ka dyan. Sige, sige. Bye. Bye. Bakit ganun? Anong nangyari sa asawa ko? Hindi ako talaga makatulog. Malapit ng umaga. Ang asawa kong nasa isip ko. Hindi malay sa aking isipan kung bakit siya naduduwal. Ano ang ibig sabihin ng pagsusuka niya? Kailangan kong matulog. Hindi pwedeng wala akong tulog. Lalo't magmamaniho ako bukas. Mahirap na. Gigising na lang ako ng maaga. At doon ko tatawagan ang aking asawa bago pumasok sa trabaho. Eksakto. Paggising ng asawa ko. Pero ano pang oras sa Pilipinas? Anong sabi mo, Ros? Buntis ka? Oo, Carding. Magkakaroon na tayo ng anak. Natutuwa ako. Paano nangyari yan? Ha? Anong nangyari? 2 buwan ko na rito sa abroad. At ngayon mo lang sabihin na buntis ka. Kaya pala hindi ako dinatnan bago ka umalis. Bago ang flight mo dahil buntis na ako noon, Carding. Ros? Oo. Buntis na pala ako nung panahon ng flight mo. 2 buwan na ang tiyan ko. Magta3 buwan na rin. Oo. Ano? Sa wakas. Magkakaanak na rin tayo. May bunga na ang ating pagmamahalan. At, teka. Bakit parang tahimik ka? Hindi ka ba masaya? Sige. Mamaya na lang ulit. Ihatid ko muna ang mga amo ko. Bye. Buntis ang asawa ko. Hindi ko po alam kung ano ang isipin ko, Tia Sofia, nung malaman kong buntis pala ang asawa ko. Lalo na't 2 buwan ko pa lang sa ibang bansa. Mahal na mahal ko ang aking asawa, Tia Sofia. At ganon din naman sa kanya sa akin. At ganito po ang mga sumunod na pangyayari. The promise. Hello, inay. Nasaan po si Ros? Bakit kayang sumagot sa telepono? Ay nakatulog na si Rose kahihintay sa tawag mo, anak. Kaya ako na ang sumagot sa tawag mo. Ganun ba? Ay masela ng pagbubuntis ng asawa mo, anak. 6 na buwan na ang pinagbubuntis. Pero hanggang ngayon, nagsusuka pa rin siya. Lagi din siyang inaantok. Saka marami ring mga bagay ang ayaw niyang maamoy. Inay? Ay, huwag kang mag-alala. Narito kami ng tatay mo. Hindi namin pababayaan si Rose. Salamat, inay. Ay siya nga pala. Pakisabi na lang sa kanya na sasahod ako bukas at magpapadala ako lahat ng sahod ko sa inyo. Sige, inay. Sige, anak. Tatawag na lang ako bukas kung may padala ko ang sahod ko. Pakibantayan na lang ang asawa ko. Bye. Talagang mahal mo ang asawa mo, pare. Opo, pare. Ganon din ang asawa ko sa akin. Sigurado ka ba? Ha? Ang swerte ng asawa mo.
pinapadala mo lahat ng sahod mo sa kanya. Siyempre, mag-asawa kami. Ikaw naman. Oo, ngunit mahirap ang lubos na nagtitiwala. Ha? Isipin mo ang lahat ng paghihirap mo dito sa abroad. Baka pag uwi mo, wala palang naipon ng asawa mo mula sa mga pinaghihirapan mo dito. Pare. Hindi ko sinasabi na huwag kang magtiwala sa asawa mo. Dahil asawa mo naman talaga siya. Pero, hindi mo ba naisip na bakit nung andito ka na sa ibang bansa, ay dun din naman nabuntis ang asawa mo? Pare. Mag-isip ka pare habang maaga pa. Magtira ka rin ng para sa sarili mo. Dahil baka sa huli, malalaman mong walang napuntahan ang lahat ng hirap at sakripisyo mo. Sumahod na ako. Ipadala ko ang kalahati. Ano? Oh, ba't nagulat ka? Kasi Kalahati lang ng sahod ko ang ipapadala ko simula ngayon. Dahil ang kalahati, ako ang mag-iipon. Karding, Sa tingin ko naman ay kasya yan na gagamitin nyo kina inay at itay. Nakapag-ipon ka na ba ng gagamitin mo para sa panganganak mo? Ilang buwan naman akong nagpapadala sa'yo oo. Kasya na ito, Karding. Kung iyan ang sabi mo, edi sige. Oh, bakit ganyan ang pagsagot mo? Nagagalit ka yata. Hindi. Hindi bakit naman ako magalit? Ikaw naman. Mabuti kung ganun. Para kung uuwi ako, siguradong may ipon sa pinaghirapan ko. At mas maganda na rin kung ako na mismo ang mag-iipon. Anong sabi niyo, inay? Nahihirapan ng lubos si Rost sa kanyang pagbubuntis? Anak, napansin ko rin na parang nahihiya siya sa amin ng tatay mo. Oh, bakit naman? Alam kong may ibang nararamdaman, pero hindi niya sinasabi sa amin. Inay? Ay pagsabihan mo na lang na huwag siyang mahiya sa amin. Lalo na kung may nararamdaman siyang masakit, para alam namin kung ano ang gagawin. Oh, Nag-aalala na kami dahil 2 buwan na lang ay manganganak na siya. Malaki ang tiyan niya kaya sa tingin ko ay mahihirapan si Rose sa kanyang panganganak. ganun ba, inay? Sige, at kausapin ko nga ang asawa ko. Nagpapasalamat ako sa inyo. Nagmamakaawa ko sa inyo na huwag niyong pabayaan ang asawa ko, inay. Lalo sa panganganak niya. Mula nung nalaman kong buntis ang asawa ko, Tia Sofia, kahit nagpaliwanag ito, nagdududa pa rin ako. Patuloy akong nagtrabaho sa isang bansa at ipinagkatiwala ko na lang sa mga magulang ko ang aking asawa. At ganito po ang mga sumunod na kaganapan. Galit ka ba sa akin? Dahil kalahati lang ang sahod ko ang pinapadala ko? Hindi Hindi. Bakit naman? Pero bakit na lang si inay ang sumasagot sa mga tawag ko? Pagpasensyaan mo na lang sana ako, Karding. Kasi hanggang ngayon, parang naglilihi pa rin ako. Lagi akong inaantok. Ha? Parang naglilihi pa nga ako hanggang ngayon. Ano? Mahal na mahal kita, Karding. At kahit kailan, hindi ako nagalit sa'yo. Hindi. Maswerte
pa nga ako at ikaw ang napangasawa ko. At hindi ako nagsisisi. Ros? Inay? Ay, buti naman at nakatawag ka, anak. Aray ko po. Inay? Anong nangyari kay Ros? Ay, palaging ganyan ang nangyayari. Ha? Buti at napatawag ka. At malaman mo kung ano ang sitwasyon ng asawa mo. Ay, Inay? Kahapon pa sumisigaw ang asawa mo dahil sa pananakit ng tiyan niya. Ay, hindi naman niya gustong magtungo sa ospital dahil hindi pa daw niya kabuhanan. Ano? Parang awa nyo na, Inay. Dalhin nyo na ngayon sa ospital. Ay, pero... Ako nang sundin nyo, Inay. Parang awa nyo na. Ros, mahal. Kumusta ka na? Huwag mo akong alalahanin. Maganda na ang aking karamdaman. Bakit kasi hindi ka nagtungo agad sa ospital? Ay paano kung may nangyari sa iyong hindi maganda? Lalo sa inyong mag-ina. Huwag mo sanang pabayaan ang sarili mo. Please. Miss na kita. Gusto ko na makita. Ha? Parang hindi ko na kaya. Na manganak na wala ka. Hindi ko kayang mag-isa. Gusto kitang mayakap. Oh, May nararamdaman akong masakit. Lalo na malapit na akong manganak. oh. Ngunit, anong magagawa ko kung andyan ka sa malayo? Ros, Masaya ako dahil natupad ang pangarap mo makapag-abroad. Pero, kailangan kita, Garding. Kailangan ka ng anak mo. Umuwi ka na, please. ano? Alam kong hindi pwedeng matupad ang kagustuhan mo, kaya... sige, mag-ingat ka na lang dyan palagi, ha? Sayang. Dahil wala ka sa panahon ng aking panganganak. Ros, Pero lagi mo sanang isipin na importante ka sa amin, mag-ina. Mahal na mahal kita, Carly. mahal na mahal din kita, Ros. Kayong mag-ina ko ang pinakamahalaga sa akin. Wala nang iba. Sorry kung wala ako sa tabi mo ng panahon na paghihirap mo. Sorry sa mga pagkukulang ko. Aminin ko, Tia Sofia, na may panahon na hindi ako nagtitiwala sa asawa ko. Makasarili ako kung sabihin na lang. Dahil hindi ko naisip ang pagsasakripisyo ng aking asawa sa panahong nasa ibang bansa ako. Umuwi ako sa bansa natin pagkatapos ng kontrata. At ginamit namin ang pera na naipon naming mag-asawa noong nasa ibang bansa ako bilang puhunan sa aming negosyo. At iyon ang masasabi kong rekwerdo sa buhay naming mag-asawa. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa pagbasa at pagsadula ninyo sa aking liham. Ang nagpapasalamat sa inyo, Carding. Gone somewhere. Maganda ang kwento sa iyong buhay mag-asawa, kaibigang Carding. Mapalad ka sa iyong asawa.
At masasabi ko rin na mapalad siya sa iyo. Kaya pinabati kita, Karding, na lampasan mo ang isang pagsubok sa buhay. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang inaisadulang liham ni Karding dito sa ating dula, Recuerdos de la Vida. Isinaayos sa script ni Claire Sabiano at sa direksyon at produksyon supervision ni Leti Astudillo Aquino. Samantala, inaanyayahan po namin kayo na lumahok dito sa ating programa. Isulat lamang at ipadala sa amin ang pangyayari na nag-iiwan sa inyo ng alaala o rekwerdo at ating isaayos at isadula dito sa ating programang Recuerdos de la Vida na inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!